ano nga ba ang dahilan? Bakit kailangan pag-aralan kung sino ang Diyos? At sabi ko nga doon sa ay ako'y na-curious doon sa kanyang sinabi na, bakit ba kailangan purihin ang Diyos? Sabi niya, bakit? Kulang ba siya sa pansin? So, nakot ang attention ko doon sa unang sinabi niya yun. Kaya, hindi man ako mahilig na ngayon mag-browse ng mga ganon. Binrowse ko siya. At, hindi ko po alam kung may makaka-relate sa akin kasi po yung artista na yun ay si Ame Austria. Okay? Opo, na isa pong believer na po ng Panginoong Jesucristo. At ako po ay talagang na-curious dahil yun po sabi niya, bakit kailangan purihin siya? Bakit? Nag-ego tripping ba siya? Amen. Okay? Bakit ba natin kailangan malaman na siya'y makapangyarihan? Bakit? Dahil, ito po i-review po doon sa mga nakasama namin, ay bakit natin kailangan na siya, ay malaman natin na siya'y makapangyarihan? Sa ganon, alam natin na ang ating pinagtitiwalaan ay kaya niya ang lahat ng bagay. Dahil siya nga ay makapangyarihan. Amen. Kaya bakit ba natin kailangang malaman or purihin siya na siya ay isang Diyos na faithful? Okay? Siya ay faithful God. Okay? Matapat siyang Diyos. Tinatayuan niya ang kanyang salita. Bakit kailangan natin? Sa atin pa rin po ang benepisyo. Bakit? Kailangan nating malaman na siya ay faithful upang sa ganon, sa pagbasa po natin ng kanyang salita, ay tunay nga na mahawakan natin ito na sa takdang kapanahunan na itinakda niya magaganap mangyari ang lahat ng kanyang sinabi. Matig sabihin, siya ay makatarungan, anumang klase ng tao ay kanyang tinatanggap, kanyang minamahal, at kanyang hallelujah. At ang isa pa, ibig sabihin noon na siya ay makatarungan, anuman po ang ginagawa natin sa Panginoon. Okay? Kahit ito'y sikreto, ibig sabihin, hindi siya announce, hindi alam ng ating katabi, hindi alam ng ating kapamilya, na ito yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, o hindi natin ina-announce yun. Okay? So, makikita natin, bakit, ano kahalagahan na siya ay makatarungang Diyos. Ibig sabihin, okay, walang hindi nalalaman ng Diyos. Okay? Ano man ang ginawa natin para sa Kanya, someday, He will reward it. Okay? Someday, makakamit natin ang katapat na reward o premyo para sa ating mga ginawa. Okay? Yan. Ang Diyos natin ay deliverer. Okay? Siya ay, ano ba sa Tagalog ang deliverer? Pang ibig sabihin ng deliver. Kapag ang isang babae ay nagbuntis, ang sabi doon, magdi-deliver siya ng baby. Sa Old Testament, yung word na deliver. Dami, 1,200. Okay? At ngayon nga, ipag-aaralan natin ang ating Diyos bilang deliverer. Ay, kibasa nga po na isang malakas-lakas. Psalms 50. Wow! Now, ano ba yung mga danger na yon? Sa unang Samuel 17:37, sabi doon ay nire-rescue ng Diyos ang kanyang tao, ang kanyang bayan, ang kanyang minamahal, mula sa kanyang mga kaaway. Psalms 33 verse 19, ihahayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Ito, ano po? Iniligtas ng Diyos, hallelujah, ang kanyang bayan. Sabi doon ay hindi hahayaang sila ay mamatay. Kahit mayroong tagutom, sila ay binubuhay. He preserves us from famine. Okay? Now, tingnan natin sa Psalms 22 verse 19 to 21. Sa sungay ng mga toro, ako ay iyong sakipin. O Yahweh, panalangin ko sana'y dinggin. Okay? So, makikita po natin, ang ihen sa kapahamakan. Amen. So, nire-rescue ng Diyos ang kanyang minamahal mula sa kapahamakan. Ako iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na kasiraan, upang ako ay lumakad sa presensya mo, O Diyos, sa landas nitong liwanag na ikaw ang nagdudulot. Para, ibig sabihin, lumaya. Pero, okay, matapos na mapayagan, siguro ay mga ilang mga kilometro, ay naisip nila na wala sila na ngayong alipin. Wala maglilingkod sa kanila. Wala silang mauutusan. Kaya ang ginawa nila, habulin at ibalik sa pagkaalipin. Now, ang nangyari, alam ko pong pamilya na po ito sa inyo, kwento ko na lang po. Ang nangyari ay sa paghabol nila, eto na ngayon. Eto ngayon ang senaryo. Okay? Then, nasa likod nila ang mga
ang paraon at ang mga kaaway, ang mga humahabol sa kanila. Ito ang mga Israelita, ito ay mga ilang naman yan. Ito, maraming mga hayop Tatapos na rin. mababangis. At ito sa harapan nila, okay, ay kapahamakan din. Bakit? Dahil, okay, so anong ginawa ng Diyos? Okay, ano ang nangyari? Sabi na sa pangunguna ni Moses, ang sabi ng Diyos, okay, Moses, okay, tapos nagreklamo na ang mga Israelita, dinala mo kami dito para lunurin sa dagat na yan. Ang kabi-kabila, hirap, kabi-kabila, problema, okay, may mga babayaran, kaliwat kanan, okay, saan ako kukuha sa mga ganitong bagay. Now, mga minamahal, ang aral na ito ay magsilbi sa atin na paalala na ang Diyos na ating tinanggap ay Diyos na nagpapalala, Diyos na nagre-rescue. Amen! Amen.